Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan, Subunga Huwebes. Rumble nagluntan sa basketball game sa San Miguel, Iloilo. Insidente na nakuhaan sa video. Asod-asod nga kinawatay sa banwa sa Murcia, posible kahimuan sang isa lang ka grupo. Lalaking may pila sa pagkatiro na sapuan patay sa floodway sa Buhang Haro sa Iloilo City. Police Corporal ginaligar nga nagpang-extort sang 50,000 pesos sa isa ka PNP applicant sa Bacolod City. Kag 250 pesos nga saka sa daily wage ginadusos ang grupo sang health workers sa Iloilo City. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, quarterfinals ang basketball game sa San Miguel, Iloilo, wala natapos bangod sa kinagamo sa mga player. Insidente nakuhaan sa video. Si Kim Salinas nakatutok. Sa sininga video, makita na duwa ka player nga nagagit-gitanay sa idalom sang ring sa pagkuha sang rebound. Mation-tion, kinsumbag sang player nga nakaitom ang nakaputi. Nag-intra na ang pinaka-players kag iban nga yara sa audience tub-tub nga nagkinagamo. Natabo ang insidente sa quarterfinals game sa tunga sang Santo Niño Acers kag ABC Rebels sang Barangay 14 sa covered court sang banwa sang San Miguel, Iloilo kagabi. Sa score nga 75-47 pabor sa ABC sa fourth quarter, wala naglao mga announcer nga may matabo pa nga kinagamo. Although nga more than 8 minutes pa ang nabilin, pero mga 30 ang abanse. Kag makita nyo ang audience gani kag ginuwa na kasi daw nabato naman lang siguro nila kung ano ang mangin resulta sang hinampang. Pero naghibot kita ang amo to nagkalahinabo. Napasify man ang inaway sa mga opisyal sa lugar. Sunod sa San Miguel Police, wala sang daan niya hilugutanaw ng mga player kundi pisikalanay lang gid sa hampang ang ginhalinan sang kinagamo. Halin sa bench, nagsulod si number 19 sang ABC Rebels, no, ang nakaputi. Ang nagbulig man sumbag, no, in retaliation sa ginobra sang ni number 15. Ay sa pamangkutano namon, ining si number 15 sang Santo Niño, nasikuhan na ni gali. Prior pa lang sang natabo, do nagdugo ko tong iyang bibig. No? Kag nagapanginit na kagusto na magbalos. Wala na, nagpablatter ang mga involvado. Wala man sa may nasamaran sa insidente sunod sa kapulisan. Wala na ginpadayon ng hampang kagabi kag ginreschedule na lang. Magasapol ang sangguniang kabataan sa San Miguel upod sa commissioner kag referees agon istoryahan ang mangintikang kag konsano ang schedule sa hampang. Pase sa ilang rulebook, posible masuspend o kung ma-disqualify ang mga player nga involvado sa kinagamo. If nag-commit ka ang sportsmanlike foul, may ara nga 1 game suspension, 2 game suspension, and may ara nga suspension gid sa whole nga liga. Pero nakabutang man dito nga it's upon the discretion kung ano siya kabugat ang offense nga ginobra sang players. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Mga kapuso, madamog gid niya salamat sa Negros Occidental. Asod-asod nga insidente sang kinawatay sa banwa sa Murcia, kinibisigaran na sa kaprisan. Mga sospek, posible isa lang ka grupo. Yaring balita nga itong gitutuga. Masobra 40,000 pesos yung balor sa mga baligya ang nataban sa inikawatan sa butika sa barangay Kansilayan, Murcia. Sa baligya naman niya ini, madasig nga ginpangsulod sa kawatan sa bit-bit kasako ang mga pakete sa sigarilyo. Samtang nahuli ka man ang pagpakawat sang duha ka mga sospek sa benta sang Tiangge. Hindi manikawan nga magkabalakas sa ilang seguridad ang pila ka mga residente. So, kung imposible man nga wala ka gang or grupo nga mangawat ka, solo ka lang. Na-report na sa barangay ang nasambit ng mga insidente.
Base sa kuha sang CCTV footage kang sa giho sa Makawatan, posible sunod sa punong barangay nga isa lang ka grupo ang mga suspect. Kung makita mo ang facts, makita mo na the same persons. The same person lang ang tira. Ginpalabot na sang barangay sa LGU ang insidente. Gani ginmanduan ang kapulisan kag mga tanod nga mag-roving. Kung gutom na, nagapangita sang ideya. So that's why we have to be more vigilant. Iga-review man ang CCTV footages agad matumod ang masuspect. Importante suno sa ila nga mangin-alerto sa pagpangayos sang bulig ang publiko. Ang gin-promote gid sang NIR ang Safe 911, dial 911. Emergency pwede kita katawag dayon. Kay ara kita dayon dira ma-responde. Maghatag ang LGU sang pito para sa mga residente para gamiton nga maka-alarma gilayon. Upod kay Herald Eka, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka planta sa Mindanao nag-shutdown bangod sang linog. Visayas grid apektado kag liwat nga ginpaidalom sa yellow alert status subong adlaw. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Ingore, La Paz, Iloilo City. Kim? Dirt, hindi lang sa Mindanao nabatsagan ang epekto sang linog sang Lunes kundi pati man sa supply sang kuryente sa Visayas Grid. Nagapabilid nga manipis ang supply sa kuryente sa Visayas Grid. Ini ang santo sa pinakauling advisory sang National Grid Corporation of the Philippines. Humalin las 3 kay na sang hapon, tubtob las 9 karon sa gabi, yara sa idalom sang yellow alert status ang Visayas Grid. Isa sa mga rason, ang manubong nga supply sa kuryente halin sa Mindanao. Sunod sa NGCP, bangod sa linog, madamo ang mga planta ang nag-shutdown. 450 megawatts pa kuntani ang maximum capacity nga mahamoy sa Visayas Grid halin sa Mindanao. As I know, damo-damo nga baseload na affected sa linog because a lot of them are also located near that epicenter area sa southern Mindanao. Medyo sige-sige pa ni siya, no? So long as hindi pa rin makabalik ang aton nga tatlong ka baseload power plants. Dako siya nga buhin kay siyempre with the normal surplus tani sa Mindanao, ang mga gina-import or ginahaboy nila through our grid. Lakip man sa mga rason sang yellow alert status, amo ang unavailability sang tatlo ka dako nga coal power plant sa Visayas. Lakip na diri ang PEDC sa Iloilo City. Dugang pa ang mataas nga demand sa kuryente bangod sang mapa nga tiyempo. Bangod sa manipis nga supply kag pagpatuman sa rotational brownout, padayon nga nagakabalaka ang pila ka store owners nga magawa ang ila appliances ukon baligya. We are worried, kids. So what are they doing about it? We just hope nga kung may ara sila sang notice, then amo na like ang ice cream namon, we do not order anay. So that wala unod. Naintindihan naman sang senior citizen nga si Merly sang Barangay San Jose, Iloilo City proper ang sitwasyon sang grid. Apang nagahingo sa power distributor na mag-abiso man kuntani kung magpatuman sang power interruption. Budlay gid kay kung wala sang suga galingin gid ya ulo ko ya kay may vertigo kung nga daan. Jerd, sunod sa Department of Energy, ginalantaw nga magbalik normal na ang supply sa kuryente sa Mindanao subong nga semana. Padayon, nga panawagan ang NGCP sa mga konsumidor sa pagkinot sa paggamit sang kuryente. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Balantayan mga kapuso, structural integrity sa mga daan ng school buildings sa Bacolod City kag Negros Occidental ginatutukan kasunod sa nagluntad nga mabaskong galinog sa Sarangani. Yaring balita nga itong gintutukan. Masobra 500 ka mga eskwelahan sa Bugos nga Soc Sargent ang na-damage matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani sang Lunes sunod sa DepEd. Kasunod sini, ginatutukan subong sang DepEd Negros Occidental ang daan nga school buildings. Natala na nga magpatigayan sang structural integrity test kag lakip sa mga prioridad ng Negros Occidental High School sa Bacolod City. Isa na diri ang mga Gabaldon Building. Gintukod ang NOHS sang 1902. Mayroon kami team sa DRRM, sang school mismo, which will check man the integrity sa mga buildings after an earthquake. Ma-check kami sang every building. Magluwas diri, tutukan ang mga bag-utugod ng school buildings ilabi na sa Banuas ang Nakasiliana. Usually, kung yung pag-ubra pa lang, mga senior school, mga building, may mga defect lang nagkakarataktak na pala na
kasi sa May. Plus, pangagigigo siya sang Tino. Why pa siya repair? Why pa may nag-abot ng funding for repair? Hindi malikawan nga magkabalaka ang ginikanan nga si Lady Rose, bangod may mga litik sa pila ka buildings sa Jose R. Torres Elementary School sa Barangay Singkang Airport. Delikado sa mga bata, madagdagan bilang. Ang mga litik, resulta pa sang linog nga nabatsyagan sa nagligad niya tuig. Magluwas sa litik, may mga buho man ang atop, kagabok na ang makisame. Sa sinilang sa pagbrigada eskwela, nakita sang advisor nga may mga dagko pagid siya galing nga crack. Yung teacher wala naman choice bala nga hindi magamit ang room. Nagalao mga manunudlo ang hatagan sang prioridad ang repairs ng classrooms para sa safety sang mga kabataan. Gidya classrooms nga until now wala pa gidya na kayo. It's because nga maski sa national nga budget ang ginahulat para ma-cope up sa disponeering gid. Upod kay Harold Ekang, Adrian Pretos, One Western Visayas. Bantayan, 250 pesos nga saka sa daily wage ginadusos ang grupo sang health workers sa Iloilo City sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Lalaki nga may pilas ang pagkatiro na sapwan patay sa floodway sa Buhang Haro sa Iloilo City. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Makitaan sa video nga ginabutong pasaka ang lalaki nga ini sa floodway sa barangay Buhang Haro, Iloilo City kaina sang aga. Wala na sang kabuhi ang lalaki, wala man ini sang suksok nga panapto na kag may igo sang bala sa iya dughan. Suno kay alias Miguel nga nagkuha sang lawas sang biktima, matunog nga lupok ang ilan nabatian alas 11 kagabi. Sang ginrespondihan sang kapulisan, wala sila sang may nakitaan. Liwat nga nagbalik ang mga pulis upod ang mga barangay tanod sang aga kag nakitaan ang mga tinulo sang dugo. Nagbalik liwat sila upod sang tanod. Kag it ng kadila nga pag-hukay tas dala mo. Ang tanod, may nakita ang hilamon, may dugo. Ang dahon ng saging may dugo, kubos. Sinunod sa tanod ang dugo. Amo to nakita ang biktima ato na sa suba. Nag-alitaw niya ulo. Ginkilala sa mga residente ang biktima nga si Shindo Mercaso nga nagapuyo ginabanta 50 metros halin sa suba. Pahayag sang kaiping nga balay sang biktima nga nabatian sini nga nagapanghangkat sang away ang kasilingan nila nga si Jomil Crispy sa balay sang biktima pasado alas 11 sang gabi pagkatapos ng sang lupok sa lugar. Nagkatuloy si Jomil Crispy nga sino may isog gwa nalintid to sa gwa pakato diri nag-stop sa diho. Kung may isog ka, lagyo ka. Amo lang na, grabe ka nervyos ko to. Ginpahayag sang punong barangay nga wala sang record ang biktima sa barangay apang si Crispy ang may mga insidente na nga ginreklamo bangod sa mga ginamong sa lugar bago lang ini makagwa sa presuhan. Basi bala naginaway sila kagdason kay permi na di sila ginakiaso. Permi gina di sila yung ginareklamo sa among barangay. Ina si Jimel amo na sablang may provision din sa sitio kay nakagwa na siya mo. Ginpadulungan sa news team ang balay ni Crispy apang wala sang tao. Padayon pang investigasyon sang kapulisan sa insidente sang pagpangtiro kag kun anong motibo sa pagpatay sa biktima. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa kaangot nga balita, ginkumpirmar sang Iloilo City Police Office nga nadakpan na ang isa sa duha ka mga suspect nga nagtiro patay kay Shindo Mercaso. Padayon pa ang ginatumod ang motibo sa krimen. Police Corporal ginreklamo nga nagpadukot sang 50,000 pesos sa isa ka PNP applicant para madasig nga makasulod. Yaring balita nga atong gintutukan. Nagreklamo sa kapulisan ang isa ka lalaki nga PNP applicant halin sa Victoria City bangon sa ginapahayag pagpang-extort sa isa ka police corporal. Naglabot sa 50,000 pesos ang inahatag sa police nga assigned sa Regional Headquarters Support Unit sa Police Regional Office NIR. For how many times na siya na nag-apply and wala siya mabaton. So kumbaga sa iya naman is desperate move na siya and he saw that siguro ang assurance ang ginahatag sa iya is nami, no? That's why nahilo siya. But then again, na find out niya nga wala man ni siya gali capacity. Gilayon, nga gindisarmahan ng pulis samtang nagapaday investigasyon. Posible ini magapangatubang sang kaso kriminal kag administratibo kung mapamatud-an.
this is a grave offense, no? Why? Because if found guilty, no? Isa ka nang law enforcer. You must enforce the law, and then it will be found doing this type of illegal activity. Talagang illegal ito. And this is a case of conduct and becoming. Once proven, Ang ining mga aplikant sa PNP, inakabig nga dako nga leksyon ang natabo. As a PNP applicant, sir, I will not engage for illegal activities, sir. Because, sir, this is a part of our process, sir, nga. Maging proud and confident sa aton nga application. Hindi na kinahanglan nga o Brown, sir, kay ang neuro na nga natawag, sir, ang personal sa in person mo na sa nga pagsabatra nga hindi na kinahanglan magbayad-bayad. Ginklaro sa kapulisan nga maidid kag istrikto ang proseso sa screening halin sa physical tubtob neurological exams antes makasulod. Nobody could let them enter the PNP except themselves. Kay screened na sila, may process kita. Sa part naman sang aton ng mga kapulisan, never commit this kind of violations. Upod, kay Herald Eka, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, lalaki nga nangawat ng cellphone sa isa ka grocery store sa Iloilo City proper, ginatungod na sang kapulisan matapos nakuhaan sang CCTV. Si John Sala nakatutok. Masako ang balaligyan niya ini sa Barangay San Jose City proper kahapon sang hapon butang nga wala na natalupangdan sang trabahante nga si Ermi nga nabilin sining iya cellphone sa counter. Makita sa CCTV footage ang isa ka lalaki nga nakasuksok sang jersey nga duag orange nga nagpalapit sa counter. Ginkuha sini ang cellphone ni Ermi kag gilayon nga nagwa sa establishmento nga daw sa wala lang sang may natabo. Gin-assistan ko akong nga customer mo. Mga po 20 minutes guro nga assist akon. Tapos pagbalik ko, wala ang cellphone ko. Masobra 2 ka bulan pa lang siningagin bakal ang cellphone sa balor nga 4,000 pesos. Makapila ka beses na kuno nga nakawatan ang mga trabahante sa nasabit nga establishmento kag pareho sa mga nahauna nga mga sospek, hindi man nila kilala ang nangawat sang cellphone ni Ermi. Hindi ko sir kilala. So first time siya nga nagsulod, sir? Oo. Ginatumod na sa kapulisan kung sino ang sospek. May mga persons of interest naman ang Iloilo City Police Station 7. John Sala, 1 Western Visayas. Kapuso sa Negros Occidental naman ginagawa sa rebelding grupo nga sila ang sa likod sa kamatayon sang 58 anyos sa si Marlo Galan sang Oconcito President sa Barangay Biao, Binalbagan sang Hunyo 8. Nagabantay sa mga trabahador sa kampong biktima sang ginpalapitan sa mga sospekag. Gintiro sa statement sang Romeo Nanta Command sang NPA South Central Negros, nagaservice si Galan nga asset sa militar. Siya man ang ginatudlo nga nagparade sa isa ka grupo sang tinarikdan nga Enero kung sa diin 2 ka persona ang napatay. Mga kapuso, 250 pesos nga saka sa daily wage ginaduso sa grupo sang health workers sa Iloilo City. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Nagsumite sang petisyon para sa wage increase ang Iloilo Doctors Hospital Employees Union sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6. Ginaduso nila ang dugang nga 250 pesos sa minimum wage agud mahimo nga 800 pesos ang kada adlaw nga sweldo sa mga mamumugon sa Western Visayas halin sa 550 pesos. Nahibaloan nga gindismiss ang RTWPB 6 ang unang nga wage hike petition sang United Labor Alliance Western Visayas bangod wala makakomply sa mga rekisito. on the same content, binago lang yung pangalan but the same request for a petition for wage increase in the amount of 800 pesos. So 250 pesos. Ginpahayag sang United Labor nga isa man sa nagpirma ang Employees Union sa unang nga petisyon. Sila ang nag-file na. So nag-file sa sining petition nga gin-file man sa United Labor wherein nanging signatory man ang Iloilo Doctors Hospital Employees Union. Natala na nga magasapol ang wage board agad i-evaluate ang bago nga petisyon kag mahibaluan kung ang gintumod sang union kwalipikado nga supervening events. Ini ang exception nga makapahanugot sa wage board nga batunon ng wage hike request antes matapos ang mandatory 1-year period sang ulihi nga wage order. Ang pinakauli nga wage order sa Western Visayas sang November 17, 2025 sa diin 33 pesos to 40 pesos ang saka sa daily minimum wage sa private sector. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Police patrolman arestado bangod sa kaso nga attempted rape nga ginpasaka batok sa iya sa staff sa isa ka pension house sa Iloilo City. Si John Sala nakatutok. Nagapakatubang sa kaso nga attempted rape ang 29 anyos nga police patrolman matapos ginireklamo sang babae nga personnel sang isa ka pension house kag dormitory sa barangay Villa Anita, Iloilo City proper. Pasado alauna kahapon sang hapon, Hunyo 10. Sa investigasyon sang Iloilo City Police Station 7, wala na uyunan sang pulis ang unang nga kwarto nga ginassign sa iya bangod sa mahina nga signal sang wifi. Naghinyo ini nga mahatagan sang mas maayo kag mas dako nga kwarto. Gilayon ini nga ginupdan sang tagreklamo nga si alias si May kag gindala sa mas dako nga kwarto sa 3rd floor sang pension house. Santo sa statement sa tagreklamo, sang iyara na sila sa kwarto, gulpe na lang kuno ini nga ginkupan sang pulis. Nag-arrest ang victim doon sa rooms. So doon na yun nangyayari yung allegedly na attempt ng suspect. Ginpadulungan sa news team ang nasambit nga pension house apang nagpamalibad na nga maghatag pa sang pahayag ang biktima. Assign ang pulis sa Regional Mobile Force Battalion sa probinsya sang Iloilo. Nag-check-in ini sa pension house nood wala siya sang may matiniran sa Iloilo City. Taga Mindanao ang pulis nga na-assign sa PRO 6. Hindi naman natin yan tinotolerate lahat ang mga ganyang klaseng reklamo. We will file a case, no? Considering na agresibo din naman yung victim na mag-file ng kaso. So we will assist in filing the case and then report has been submitted in the regional office. No? So for appropriate also administrative cases. Nagpasalig naman ng ICPO sang patas ng investigasyon. Preso na sa karon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect na pulis. Mabaskog naman yung kondenar sa PRO 6 ang nasambit na pulis. John Sala, One Western Visayas. Ginatumod pa sa kapulisan sa Dumalacapis kung sino ang posible nagsunog sa crawler excavator backhoe sa barangay San Roque sa tinalikdan nga Domingo, June 7. Ginatulit pa kung ginhungod ang natabo nga sunog bangod wala pa sa konkreto nga ebidensya. Base sa kuha sa CCTV malapit sa lugar, may nasiplatan nga isa ka motorsiklo nga naglabay sa natabo ang sunog. May sakay nga duha ka persona nga posible amo ang sa likod sang ginaligar hungod nga pagsunog. Wala man kuno sang nabaton nga mapamahog ang mga kontraktor nga nagapanig-iya sang heavy equipment. Ginabuluban ta 1 million pesos ang balor sang nasunog nga backhoe. Matapos ginpasiradhan sa nagpakilala tagiya, DPWH Secretary Vince Dizon nagpasalig nga bayaran ang porsyon sa propiedad nga ginaagyan sa Sunset Boulevard subong nga Hunyo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Masulhay na ang pagbiyahe sa mga salakyan diri sa Iloilo Sunset Boulevard sa Barangay Cagbang, Oton, Iloilo. Matapos makuha ang baral nga ginpabutang diri sang nagpakilala nga tag-iya sang duta nga si Ruel Amara sa nagligad nga semana, wala na ginbalik pa ang kudal sa dalan. Pahayag sa tag-iya sang ini ang ginpasiradhan, wala pa siya mabayaran sang DPWH santo sa ila kasugtanan. 28 milyones pesos ang balor sang propiedad. Sang pagpadulong diri sa Iloilo City ni DPWH Secretary Vince Dizon sang Biyernes, ginpahayag sini nga ginaproseso na ang pagbayad sa propiedad subong nga Hunyo. I think within the month of June, magbabalik na tayo. And naiintindihan ko naman kawawa yung mga landowners. Pero I have to tell the landowner, even if hindi siya bayad, it is also not legal to close a road. Base sa pahayag ni Oton Mayor Sofronio Fusin Jr., wala pa matugyan ang proyekto sa LGU. Plano man sang alkalde nga makigsapol sa taga DPWH angot sa nasambit nga issue. Nagtawag ako ng barangay kapitan, si barangay captain na Villarruel. Ti siling ko, ina nga area, wala pa na formal turnover sa LGU. Ti ang may kwansin na ang highway pa. Enero sang tinalikdan nga tuig sang nagpirmahanay sang Memorandum of Understanding ang DPWH kag si Amara nga bayaran ang duta antes magtakop ang 2025. Ginatiwaan pa sa news team nga makuhaan sa pahayag si Amara. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso lauman naman ang mapaangat tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod. Mao naghinay ang southwest monsoon o kun habagat nga nagapekto sa western portion sang northern Luzon. Samtang posible pa sa gihapon ang localized thunderstorms o kun gulpyada nga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa sa mabasog nga ulan sa probinsya sang Capiz, ganing mga inalerto sa baha o kun landslide. Mag-aulan man sa ibang bahin sang western Visayas.
diri sa labi na sa syudad sa Iloilo sa gihapon localized thunderstorms. As of now, wala makita may na monitor nga any weather disturbance sa sulod kon sa Samar. Mga kapuso, mas naganahan sa pagtuon ng mga estudyante sa Santa Cruz Elementary School sa Ibahay Aklan bangon sa colorful nga classroom kag palibot. May classrooms nga ube-inspired, may araman all pink, may araman sang color green para fresh air. Halin sa pulungkuan, kortina, lamesa kag tabon sa blackboard. Kung magwa naman, pili ka lang kung diin ka mapwesto nga bench sa purple, orange o kung sa yellow. Sunod sa school head personal nga kwarta ang gingamit sa mga manunudlo sa pagpatahom sa ilang classroom sa tinutuyo nga makatuon na komportable pa ang mga estudyante. Gani, good job mga ma'am kag sirs. Mapuso, yari na ang mga balatayan sa The Master Cutter. May matabo ang ginamo sa children's party. Madakpad bala sa day atoy kang ibiyang. Bantayan inakaroon sa atong GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang Task Force Firewall may bago nga asset. Pero si Galo, nagaduda, sinubla si Hex kag paano niya buligan ang team. Bantayan ina sa Task Force Firewall karon 8:50 p.m. sa GMA Prime. Kagi na mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na mga kapuso nato abroad. Ako si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtub subong, matutod nga serbisyo gidla.